Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 6, 2025, Thursday. Patuloy na lumalakas ang bagyo na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin yung mga pagbabago sa track at intensity nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Batay sa pinakabagong datos, si Typhoon Tino o Kalmegi ay nananatiling malakas habang patuloy na kumikilo sa kanluran, hilagang kanluran at patungo na sa labas ng ating teritoryo. Ngayong umaga, tinataya ang sentro ng mata ni Tino ay nasa layong humigit kumulang 255 kilometers sa hilaga ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 190 kilometers per hour at kumikilos sa bilis na 35 kilometers per hour pa west-northwestward. Kasabay nito umiiral ang northeast monsoon o amihan sa extreme northern Luzon na nagdadala ng malamig na hangin at mga pag-ulan sa hilagang dulo ng bansa. Ang kombinasyon ng sirkulasyon ni Tino at ng amihan ay nagbubunga ng malalakas na alon sa kanlurang baybayin at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng hilaga at gitnang Luzon. Unahin natin ang forecast weather conditions. Sa Kalayaan Island, asahan ng rains with gusty winds habang patuloy na naaabot ng outer rain bands at ng sirkulasyon ni Tino ang mga isla. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng moderate to heavy na pag-ulan kaya posible ang flash floods at landslide sa mababang lugar at paanan ng dalisdis. Sa Zamboanga Peninsula, Aurora, Quezon at sa nalalabi pang bahagi ng Palawan, pati na ang Basilan at Tawi-Tawi, makakaranas din ng mga pag-ulan dahil sa trough ni Typhoon Tino. Inaasahan dito ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorm at may mga oras na lalakas ang buhos tungo sa moderate to at times heavy. Bantayan ang mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog at sapa at iwasan ang pagtawid sa mga mababang tulay kapag malakas ang agos. Ang mga thunderstorm ay may kasamang malalakas na bugso ng hangin at matitinding pag-ulan. Sa Batanes, maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng amihan. Kahit hindi ito kasing tindi ng core rain bands, maaari pa ring umabot sa moderate to at times heavy ang bugso, depende sa oras at sa topografiya. Kaya mananatili ang banta ng localized flooding at landslide lalo na sa mga gilid ng bangin at sa mga kalsadang may history ng landslide. Sa Cagayan naman, ang shear line ang magiging sanhi ng ulap at pag-ulan. Asahan ng cloudy skies with scattered rains at isolated thunderstorm. Doblehin ang pag-iingat sa mga bayang nasa gilid ng bundok kung saan madaling lumambot ang lupa matapos ang sunod-sunod na buhos ng ulan. Para sa Metro Manila at sa nalalabi pang bahagi ng bansa, generally partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorm dulot ng localized convection. Pwedeng umulan bigla sa hapon o gabi at kapag malakas ang ulan, kaya nitong maghatid ng maiksi pero matinding buhos na maaaring magdulot ng urban flooding. Ngayon, para sa lagay ng hangin at karagatan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest hanggang southeast at ang coastal waters ay magiging moderate to rough na may taas ng alon na umaabot sa 1.5 hanggang 3.1 meters. Sa Northern Luzon, moderate to strong ang amihan mula northeast at ang dagat ay moderate to rough na nasa 1.5 hanggang 2.8 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula northeast hanggang northwest at slight to moderate ang karagatan na nasa around 1.0 hanggang 2.1 meters. Kahit hindi pa gale warning sa ilan, tandaan na ang local effects tulad ng sea breeze at topographic funneling ay pwedeng magpataas ng alon. Kung maliit ang sasakyang pandagat, iwasan muna ang paglalayag lalo na kung nakaharap sa open sea. Ngayon, update naman tayo sa track and intensity sa bagyo na paparating. Ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nag-intensify na bilang isang tropical storm Pungwong. Tinataya ang sentro nito sa layong 1,715 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro, gustiness na hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Malawak ang sirkulasyon dahil ang strong to gale force winds ay umaabot hanggang 550 kilometers mula sa sentro. Senyales na kahit wala pa sa PAR, may epekto na ito sa paggaspang ng dagat sa silangang bahagi ng karagatan sa mga darating na oras at araw. Ayon sa general outlook,
magpapatuloy ang kilos nito pa northwest hanggang bukas, Thursday, November 7, bago lumiko pa west-northwest para sa nalalabing bahagi ng forecast period. Sa track forecast, inaasahang papasok ito sa PAR bukas late evening o Saturday, November 8, early morning. Kapag nakapasok na, ang local name na ibibigay dito ng pag-asa ay Uwan. Kahit natural na mataas ang uncertainty sa Day 4 at Day 5, tumataas ang chance ng landfall by Monday, November 10 sa Northern o Central Luzon. So kung kayo ay nakatira sa eastern part ng Northern at Central Luzon, maghanda na po tayo at wag nang antayin pa kung saan ang exact landfall point. At dahil naman sa inaasahang favorable environment sa Philippine Sea, mainit na tubig, mataas na ocean heat content at periods ng mababang vertical wind shear, may sign ng rapid intensification. Posibleng maging typhoon by Friday at umabot pa sa super typhoon category by Saturday. May posibilidad din na tumama sa lupa habang malapit o nasa peak lifetime intensity, kaya critical ang maagang paghahanda. Para sa land hazards, sinasabi ng pag-asa na maaaring magtaas ng wind signal sa silangang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Samar Province as early as Friday evening o Saturday morning bilang paghahanda sa malalakas na hanging kaugnay ng paparating na sistema. Para sa kasalukuyang forecast scenario, ang pinakamataas na posibleng wind signal ay wind signal number 5. Ito ay tumutukoy sa catastrophic wind impact sa mga lugar na pinakamalapit sa eyewall. Inaasahang magsisimulang lumala ang lagay ng panahon sa Sunday, November 9 at maaaring magkaroon ng potential life-threatening stormy conditions sa Monday, November 10 at Tuesday, November 11. Lalo na sa Northern Luzon at mga piling bahagi ng Central Luzon. Kapag nagkatotoo ang ganitong configuration, mataas din ang peligro ng storm surge at coastal flooding, partikular sa Hilagang Luzon at sa silangang baybayin ng Central Luzon. Inaasahan ang storm surge warning as early as Saturday. Para sa marine hazards, inaasahan ang moderate to rough sea sa northern at eastern seaboard ng Luzon at sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao bukas o sa Sabado. Ang western at southern seaboards ng Luzon ay posibleng umabot sa moderate to rough by mid-Saturday o sa Sunday. Mula Sunday onwards, posibleng maranasan ng hazardous to extreme sea conditions, very rough, very high o phenomenal seas sa malaking bahagi ng Luzon at sa silangang baybayin ng southern Luzon at Visayas. Inaasahang maglalabas ng gale warning sa Sabado, kaya ang mga biyahe sa dagat, lalo na ng maliliit na bangka ay dapat planuhin at kung kailangan ipagpaliban. Uulitin natin, ngayong araw si Tino ay nasa West Philippine Seaside north ng Pag-asa Island at mabilis ang galaw pa west-northwest. Wala nang direct land impact ngunit nananatili ang alon at ilang rain bands sa trough-affected areas. Bukas hanggang Sabado inaasahang papasok sa PAR si Fung Wong bilang Uwan at mabilis ang intensification. Magiging typhoon by Friday, posibleng maging super typhoon by Saturday at sa Friday evening hanggang Saturday morning, posible ang unang bugso ng wind signal sa silangang Luzon at Samar Province. Sa Sunday, inaasahan ng malinaw na paglala ng lagay ng panahon sa silangang Luzon and then Monday hanggang Tuesday mataas ang posibilidad ng life-threatening stormy conditions sa northern at piling bahagi ng Central Luzon kung magtutuloy ang kasalukuyang senaryo ng forecast track at intensity. Sa maagang paghahanda at disiplinadong pagsunod, mababawasan natin ang pinsala at mapapanatili ang kaligtasan ng bawat isa habang binabantayan natin ang paparating na bagyong Uwan. Mag-ingat po tayong lahat mga kababayan.